Vice President Sara Duterte, posibleng masibak sa pwesto at managot sa patong-patong na kaso. Paano nga ba mangyayari ito kung siya ang pangalawang pangulo? At papaano naman nalusutan noon ng kanyang ama na dating pangulo ang mga kasong ibinabato noon pa man laban dito? Ano ang pagkakaiba nito sa mga aksyong ginawa ng kanyang anak na si VP Sara? Bakit mas malaki ang tsansa na hindi niya malulusutan ng mga kasong ito? Ano-ano nga ba ang mga proseso na maaaring magpatalsik sa pangalawang pangulo na maaaring maging daan rin sa kanyang pagkakakulong dahil sa mga patong-patong na kaso? At upang mas maging maliwanag ang lahat sa usaping ito ay ating aalamin kung bakit nag-i-exist pa rin ang presidential immunity sa panahong ito gayong wala na sa 1987 Constitution ang probisyong ito. Kamakailan lang ay naging emosyonal na naman ang pangalawang pangulo kung saan ay nagbitaw ito ng conditional threat laban sa First Lady, Speaker of the House at sa kasalukuyang Pangulo na nagsasabing mayroon na siyang inutusang tao na kapag siya umano ay pinatay ay patayin rin ang mga ito. Isang pahayag na naglalarawan na tila ay nababahala ang pangalawang pangulo para sa kanyang kaligtasan at ang pagbabantang ito ay malinaw na indikasyon na ang mga taong ito din ang kanyang itinuturing na nagtatangka sa kanyang buhay. Kaya't kung siya umano ay papatayin ay nais niya ring ipapatay ang mga ito. Kaya't bagamat conditional threat lamang ito ay maaari pa rin itong ituring bilang slander o libel laban sa mag-asawang Marcos kabilang na kay Romualdez na maaaring isampang kaso laban sa Vice President at maaari din itong ituring na isang grave threat para sa mga pangalang binabanggit nito dahil ang bantang ito ay maaaring magdulot ng galit sa mga taga-suporta ng pangalawang pangulo na maaaring maging daan sa kaguluhan o destabilisasyon laban sa pangulo. Bukod pa riyan, ang sino mang may galit sa pangalawang pangulo ay hindi kontrolado ang isip ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House na mangangahulugan na kung may mangyaring masama sa Vice President kahit pa wala silang kasalanan ay manganganib din ang kanilang buhay. Kaya't dahil sa pagbabantang ito ng pangalawang pangulo ay maaari siyang makasuhan ng mga pinagbantaan nito at dahil dito ay maaari din siyang ma-impeach at masibak sa pwesto. Gayunpaman ay may ilang nagsasabi na may immunity daw ang pangalawang pangulo dahil ito ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Subalit wala sa 1987 Constitution na nagsasabing may immunity ito sa mga kaso habang nakaupo pa ito sa pwesto. Sa halip ang immunity na ito ay para lamang sa isang pangulo at iyan ay dahil sa mga konsepto ng batas sa Pilipinas na may kinalaman sa mga desisyon ng mga korte kabilang na ang Korte Suprema na bumabatay sa konsepto ng jurisprudence at president. Halimbawa sa usapin ng presidential immunity, ang jurisprudence ay nagbibigay ng pangkahalatang mga prinsipyo na nagtatakda ng immunity ng Pangulo. Samantalang ang President naman ay mga partikular na desisyon na nagsisilbing gabay para sa mga bagong kaso tungkol sa parehong issue ng immunity ng Pangulo mula sa mga kasong sibil at kriminal. Ibig sabihin, kahit wala na sa 1987 Constitution ang immunity para sa Pangulo, ay nagpapatuloy pa rin ito bilang panuntunan ng Korte Suprema sa Pilipinas dahil sa konsepto ng jurisprudence at president na ginagamit bilang gabay sa mga nagiging desisyon ng Korte Suprema. Kaya't bagamat ang presidential immunity ay matatagpuan lamang sa 1973 Constitution, ay nagpapatuloy pa rin ito bilang gabay ng Korte Suprema sa may mga kaparehong kaso. At ang immunity na ito ay nakalaan lamang para sa Pangulo upang maprotektahan ang kanyang kakayahang gampanan ng mga tungkulin ng kanyang posisyon nang hindi nagkakaroon ng abala mula sa mga legal na kaso habang siya ay nakaupo sa pwesto. At dahil walang mga nakaraang kaso para sa pangalawang pangulo na nagkaroon ng immunity sa bansang ito, ay maaaring wala ring maipagkaloob na immunity ang Korte Suprema para sa pangalawang pangulo. Kaya't mas malaki ang tsansa na umusad ang mga kaso laban dito kahit pa siya ay nakaupo sa pwesto at dahil rin dito ay maaari siyang ma-impeach at tuluyang maalis sa pwesto. Samantala ang kanyang ama naman noon bilang isang pangulo ay nabigyan ng immunity ng Korte Suprema sa mga kasong isinampa noon laban dito
At dahil ang kanyang mga kinasasangkutan gaya ng extrajudicial killings ay hindi ganoon kadaling patunayan dahil bagamat umamin ng Pangulo sa kanyang direktiba sa kapulisan bilang Pangulo na patayin ang mga pushers sa bansang ito ay palagi niyang napangangatwiranan na ang mga nanlalaban lamang ang ipinatutumba nito dahil iyon nga naman talaga ang kailangang gawin ng kapulisan dahil kung ang sospek ay manlaban at ito'y kanila lang pakikiusapan ay sila nga naman ang paglalamayan. Kaya't bagamat maraming kaso at pag-amin ang ginawa ng dating Pangulo ay hindi madaling patunayan sa korte ang mga aligasyong ito. Subalit sa kaso ni BP Sara sa videong ito na direktang nagbanta sa Pangulo, sa asawa nito, kabilang na sa Speaker of the House na ipapapatay niya ang mga ito ay isang matibay na ebidensyang maaaring maglaglag sa kanya sa kasong grave threat at iba pa. Kahit pa conditional threat lamang ito at para naman sa mga diehard supporter ng mga Duterte ay pangungunahan ko na kayo. Hindi ito usapin kung ano man ang ipinaglalaban ng inyong mga iniidolo. Ito ay usapin lamang sa mga posibilidad ng kanyang magiging mga kaso dahil ano't ano man ang kanyang ipinaglalaban. Ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang kasalanan sa batas na maaaring panagutan kahit pa ng pangalawang Pangulo. Sa mga ganitong klasing usapin kasi kadalasan ay pangkaraniwan ng tumataas rin ang emosyon ng mga panatiko ng mga politiko at gaya ng isang kasabihan that when the emotions are high, intelligence is low. Kaya't ang anumang lumalabas sa bibig ng mga ito ay kadalasang wala sa tamang katinuan, kaya't kadalasan ay nalilihis sa mga konteksto ng bawat pinag-uusapan. Gaya na lamang ng video na ito na malamang sa malamang ay maglipana na naman ang mga komento kung bakit iyon nagawa ng pangalawang Pangulo. Gayong ano't anuman ang kanyang idahilan ay mali pa rin na pagbantaan niya ang Pangulo, lalong-lalo na kung ito ay kanyang isinapubliko na maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga mamamayan ng bansang ito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.